Hello everyone. So ayan, audio check po muna tayo. Can you type 1 po sa ating chat box kung loud and clear? And at the same time, kung nakikita naman po ang screen, pa-chat po muna sa ating chat box. Type 1 kung okay naman po, no? Kung klaro naman po at nakikita po ang screen. Okay. Okay, so ayan, salamat po sa lahat ng nag-confirm. So hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. Kung saan man po tayong lugar nakakonect right now, welcome po sa ating Zoom webinar, no? Hello sa lahat ng mga members na and sa mga first timer. So, ang request ko lang po is to give our 100% focus. I believe challenging kasi nga online. But since nandito na lang din tayo ay ibigay po natin yung 100% po natin na attention, no, sa atin pong seminar ngayon dahil importante po ang ating mga tatalakayin. And lahat po ng mga questions and clarifications nyo ay sasagutin po right after po ng seminar na ito. Okay? So, di na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Simulan ko na po, no? So, welcome po again sa ating Building Your Future orientation seminar. But before anything else, pakilala lang po ako very quick para hindi naman po ako stranger sa inyo. So, I am Melody Masamong, one of the IMG Senior Marketing Director, a certified associate financial planner, at i-share ko po sa inyo paano po na ako natulungan ni IMG maging financial educator and coach. Ah, regardless kung ano man po yung background nating lahat, no, hindi po related sa financial industry ang aking tinapos, but uh, sa pamamagitan po ng IMG ay nangyari po ito. So, posible po ito sa ating lahat, no? And paano din po na tulungan tayo ng IMG na maging entrepreneur and investor. So, isi-share ko rin po yan sa inyo ngayon. Okay? So, pakilala ko na po sa inyo, sino po ba si IMG? So, IMG stands for International Marketing Group. It is an affiliated organization of WFG or World Financial Group. And matagal na po si IMG, no? 24 years na po, netong March 7 lang. So, very recent lang po talaga. Kahapon lang, fresh na fresh pa ay nagse-celebrate po tayo ng ika-24 na taon. So, gano'n na po katagal ang IMG. At ito po ay isa sa pinakamalaki, biggest and fastest growing financial services company, no? So, hindi po insurance company, hindi investment company, hindi healthcare company. So, we are financial services company. So, ano po ba ang ginagawa ng IMG? Simple lang po, no? So we assist people. Yung mga talagang seryoso na magkaroon po ng financial security, naniniwala po tayong posible yan sa pamamagitan po ng financial education para po makapag-build tayo ng proper financial foundation. Pero syempre po, hindi naman po pwedeng puro aral or puro seminar lang. Kailangan may aplikasyon po ng mga matututunan natin. That's why we have established partnership po sa mga biggest companies sa financial industry. So, kung sino po yung mga partner companies natin, part po ng pag-uusapan natin yan ngayon. So, ang corporate headquarters po natin ay located at Makati, but we have different financial centers po, hindi lang sa Pilipinas, all over the globe. And ako po personally, ay dito po ako naka-base, no, sa Malolos Financial Center sa Bulacan. Okay? So, gaya ng nabanggit ko, hindi lang sa Pilipinas, we have this global campaign for financial education, 30M by 30. Ibig sabihin po nito, ang goal or ang tinatarget po natin is to educate, makapagturo po ng 30 million Filipinos by the year 2030.
no? So by simply attending this webinar, kahit po ito ay online lamang ninyong nadaluhan, parte na rin po kayo ng campaign na ito. At nakaka-proud po na maging part ng ganitong kalaking campaign, no? Dahil ang ganda naman po talaga ng layunin. Kung yung layunin po ay maturuan po lahat ng ating mga kapwa Pilipino na maging magaling po sa paghawak ng finances nila. No? So we believe in IMG po that knowledge is power. Pero syempre, para maging powerful po yung karunungan na yan, dapat po may apply siya, no? And ito po, as of February 19, going 18 million na yung ating nakakampaign or na-educate. At hopefully po mas maaga pa sa 2030 dahil napakalaki naman talaga ng populasyon natin, no? So, sa ngayon, yun yung tina-target natin. Pero I believe na pag na-reach yun, tuloy-tuloy naman ang mission po ng IMG na makapagturo po at makapag-educate ng ating mga co-Filipinos. And ano ba yung mission na yan? It is to help create wealth for families so that no family left behind. So ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo naayos yung finances natin, natutunan natin to, wag po nating iwan yung pamilya natin. So ang gusto po nating mangyari dito, kapag tayo po ay na kagaya ngayon, na-attendan niyo po itong seminar kagaya nito, i-share po natin sa families natin. Dahil ano po ang nangyayari kapagka, isa lang sa pamilya yung maalam or magaling or maayos ang finances, 'di ba kapag sino lang yung alam na maayos yung finances, siya lagi yung tinatakbuhan, 'di ba? So kung lahat ay, matututo po na mag-handle ng finances nila, hindi lang ikaw kundi buong pamilya mo, pati pati na din yung mga relatives, kakilala, kaibigan, 'di ba? Ay hindi kayo maghihilaan pababa, kundi maghihilaan kayo pataas. Lahat kayo magiging successful. Kasi parang sa isang environment ng halimbawa sa magkakaibigan, 'di ba kapag nasa environment ka ng puro gastador, magiging gastador ka din. So dito, ang gusto natin, lahat tayo successful pagdating sa finances natin, no? So ang paniniwala natin sa IMG, maraming nag-struggle ngayon financially, hindi laging sa kakulangan ng pera. Kasi marami namang malakas kumita ng pera, pero pag hindi marunong mag-handle ng finances nila, dumadaan lang sa kamay nila. So it's not the lack of money, it's also the lack of financial information. At yan po ang tinutugunan natin sa IMG. And our core purpose is to help end national poverty. Itong poverty, alam naman natin na nandito na talaga yan or given na yan. Pero yung mga taong na-educate natin at na-apply po yung mga matututunan nila, ay hindi na po kailangang mag-fall into poverty, no? Pag natutunan po ito. So we want to help families improve their financial well-being and upgrade the quality of their lives through our complete solution, and we call it the Triple E. So this Triple E, this is the complete solution para makapag-build po ang isang tao ng kanyang matibay, ng solid na financial foundation. Okay? So, ang gusto po nating i-build dito ay hindi lang financial foundation, kundi matibay po, solid, no? So, yung triple E na yan is first, education. Gaya po ng sabi natin, our top priority is uh, education. Then, followed by execution. Dapat may application. And of course, we also have entrepreneurship para mas mabilis talaga ang pag-build ng solid financial foundation. So, isa-isahin po natin yan. So, dito po muna tayo sa first E. So, napakarami na pong seminars like this. But here in IMG, what we provide is the right knowledge and financial strategy. So, bakit ba top priority natin sa IMG ang education? So, tingnan po muna natin yung mga realities of life. When it comes to securing and saving their future, may mga kilala po ba kayo na mabait naman siya, pero kinakapos pa din? Though part ng character dapat natin dapat good people tayo or mabait tayo, pero hindi guaranteed na pag mabait ka, mayaman ka. Kaya naman, hardworking naman, after 12 hours ng trabaho, minsan may side hustle pa. Pero, kinakapos pa din. May mga kilala ba tayong ganyan? Kaya naman, pag kinausap mo, no, napaka dami niyang alam, pero pagdating sa diskarte sa pera, medyo kulang.
Kaya naman bata pa, nagsisimula pa lang sana ng career niya pero baon na sa utang. O kaya naman tumanda na lang kakatrabaho pero wala pa ring ipon. So teachers, engineers, doctors, itong mga profession po na to, no, kung titingnan natin, dapat secured na yan. But even them, they fail. You know what? Marami pong nagre-retire, walang enough savings. Kahit po itong mga tao na to, no? I believe yung mga nag-retire nang hindi nakapaghanda for their retirement, ang ang plano din nila nung before hindi pa sila dumadating sa part na yon ay gusto naman talaga nila ng maginhawang buhay kaya talaga sila nagsumikap, no? Talagang pinagbutihan din ang pagtatrabaho pero bakit yun pa rin yung naging ending, no? Nag-retire pa rin ng walang sapat na savings. So nangyari po yan because they fail to plan and manage their personal finances, no? Hindi nakapagplano, at the same time hindi rin po kasi alam kung papaano. Kakulangan po talaga sa financial education, no? And reality number two, marami pong paniniwala, no, na pag-usapang financial education, ay hindi kami pwede diyan. Pangmayaman lang 'yan, maliit lang yung sahod namin, no? Kaya kung titingnan niyo po ngayon dito sa participants natin, no, mabibilang lang talaga, no, ang nandito ngayon na kung titingnan naman natin sigurado ako marami kayong kakilala left and right, no? Na gusto namang maging mayaman. May mga kilala ba kayong ganyan? Pero ayaw pag-aralan, wala sa mga seminar like this because they have this wrong thinking na pag-usapang financial education para lang sa mayaman. So, hindi po para sa lahat po. The mere fact, kung gusto talaga nating maging wealthy, dapat natin siyang pag-aralan, no? And another wrong thinking, kapag ka may financial challenges, una lang na naiisip na solusyon, saan kaya ako hihiram ng pera? So, binabago po natin yan sa IMG. And ayan, I believe may mga nakakonect po na OFW right now, no? So hello po sa inyong lahat. At talaga namang saludo ako sa lahat ng OFW kasi hindi po biro ang paglayo sa pamilya. Ako po honestly, I'm from Malolos pero nung nagtrabaho ko ng Laguna, homesick na ako, napaka-OA po, no? So how much more pag OFW, kaya gano'n na lang yung saludo ko talaga sa mga nag-iibang bansa. So hindi biro. Pero sabi dito, many OFWs work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. So nakakalungkot po, no, na nangyayari pa rin po talaga ito sa mga ibang kababayan natin. Na imagine for 2 to 3 decades ng pagsasakripisyo nila, hindi biro po yon, no, para lang makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya. Pero ang ending po ay dahil walang nabago sa financial life nila, ah ayun po, nag-retire pa rin po ng mahirap, 'no? Wala pong naitabi. So ang gusto po natin ditong, iparating is habang, nasa ibang bansa po tayo or we're working abroad, hindi po biro ang sacrifice. So dapat po makapagtabi-tabi na para the moment na kailangan na po nating i-let go yung OFW job natin, nakapaghanda po tayo, 'no? And reality number 4, para po sa mga empleyado na nakakatanggap ng bonuses. Pataas nga po ng kamay kung sino yung mga nakatanggap po dito, no, ng mga bonuses nila. So, ayan. Sabi po dito, kung isi-save po yung 13th month pay or bonus for just 6 years, then based on the power of compound interest, you could already have close to 10 million pesos in savings and investment in the next 40 years. If you sacrifice for 6 years, you could already change your life. So ito po ay isa sa discovery ko nung nag-attend po ako ng kagaya ng seminar na napapakinggan nyo ngayon. Dahil dati po akong empleyado at nakakatanggap po ng bonuses. And yun nga lang, talaga namang extra money siya kasi nga bonus po di ba? Alam naman natin na ang bonus ay time of giving din 'yan. Pero some portion minsan ng bonuses natin di ko na alam kung saan napunta. Kumbaga na-spend lang talaga, no?
Pero nung nalaman ko 'to, tama nga 'no, extra money naman talaga siya. Pero dahil walang backup na education na dapat some portion na itatabi dahil preparation na pala siya sana para sa future, ay yun nga, talagang mostly ng mga bonuses ay nagagastos po 'no. So, for those people na nakakatanggap ng bonuses po, so, ugaliin po natin sana na makapag-set aside po ng portion po ng bonuses natin for our future. Okay? So ayan, sa atin pong campaign, financial literacy campaign, marami po tayong materials and tools na ginagamit. At isa po itong librong ito, SSBYF book or The Secret to Saving and Building Your Future. So meron po tayong physical book nito. You can ask the person who invited you how to have the copy of this book. But right now, dito po iikot yung isi-share ko po sa inyo, no? So, umpisahan ko na po. Sekreto po sana yung laman nito eh, kung hindi kayo nag-attend. Pero since nandito kayo ngayon, ay i-reveal ko po sa inyo what's inside this book. Okay? So, chapter 1 of the book talks about knowing the basic financial concepts. So, sabi dito, kung gusto mo maging expert sa financial life mo or sa finances mo, dapat mapamiliarize mo yung basic, doon magsisimula. Okay? So, sabi dito, financial independence is not only a dream, no? Kung gusto mo ng financial independence, dapat hindi siya pangarap lang. Kung gusto mo yan, dapat priority siya. Okay? Sabihin nga po natin, priority. Okay. So, para magkaroon po tayo ng financial independence, kailangan po nating matutunan tong mga bagay na to. So, we need to learn how to make money, save money, grow money, and protect money. In making money, wala pong duda, magaling tayong mga Pinoy dyan. So, minsan nga, di ba, kahit hindi yun yung pinagtapusan, basta may trabaho na magbibigay ng income para ma-provide yung mga pangangailangan, papasukin. No? So, in making money, walang duda, magaling ang mga Pinoy. Ang kailangan na lang idagdag, paano makapagtabi dun sa kinita, paano naman yung tinabi mapalago, at yung pinalago na yun maprotektahan para sa next generation. No? Sa palagay niyo po ba, importante itong apat na to? Isip nga po kayo kung meron kayong very close na kakilala or kaibigan, mahal sa buhay. Or yan, sabihin natin mahal sa buhay talaga. Magsasabi, ako nang bahalang kumita para sa'yo. Ipagtabi ka, palaguin yung pera mo, protektahan yan. Meron ba? Kung meron, napakapalad nyo po. But in reality po, wala pong gagawa niyan sa atin or sa'yo, no? Kaya po we have to DIY, pag-aralan po natin, no? So, ito po yung building blocks ng strong financial foundation. So, this is the proper way of building wealth, no? So, hinalintulad po sa pagpapagawa ng bahay. Like building a house, you must build it from the ground up. Wala naman pong nakapagpagawa ng bahay na nagsimula sa bubong. Tama po ba? So, a strong foundation will result to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes. Following these 5 building blocks will help build and secure your financial future. So, ibig sabihin po nito, di ba po pag sa bahay, of course, una, ayaw nating itira yung pamilya natin sa weak foundation. Kasi nga, kung hindi matibay yung pundasyon ng bahay natin, konting baha, lindol, bagyo, pwedeng masira, 'di ba? So dapat ganun din sa financial house natin. We need to make sure na dapat matibay, solid yung financial house natin or yung foundation natin. Para meron mang dumating na money-related storms, ito yung mga financial crisis. Pag nasundan po natin tong blueprint na to, kasi di ba pag sa bahay, may blueprint din yan eh. 'Di ba? May plano. So, sa solid financial foundation, eto din po yon yung susundan. Ngayon, pag nasundan natin tong building blocks na to, hindi po tayo basta-basta magba-back to zero. Even though dumating yung mga financial challenges. Okay? Nakuha po ba? So, isa-isahin po natin, no? So, you should consider your healthcare and protection as a priority. Why? Even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. So, magbigay po tayo ng
scenario, no? Ako po personally, bago ko po nakilala ang IMG, ang alam ko lang po talaga na paraan para lumaki po ang pera ko ay through investment. Sino po dito yung nakaka-relate, no? Na parang pag narinig mo yung word na investment, okay, lalaki yung pera ko dito. Ganon din, may ganon ba sa inyo? So, buti na lang talaga dito sa IMG naintindihan ko na may tama palang step by step para makapag-build ka talaga ng wealth mo. So, ito yung tamang step by step. Pero let's say, investment yung inuna, no? Lalo na yung very trending ngayon na investment. Yung mga real estate, though medyo malaking amount. Pero yung pinaka kaya agad bilhin ngayon na mga investment like yung mga gold, no? Wala namang masama. Pero gusto lang natin ipakita dito na part siya ng building blocks natin. Pero may tamang step by step. Pero let's say yun nga, inuna natin yung investment sa ating building blocks at mga worth 100,000. Kahit pa paano malaki na, no? Masaya ka na siguro pag meron ka ng kahit pa paano 100,000 worth of investment. Yun nga lang, biglang nagkasakit. Ito na yung scenario ngayon, biglang nagkasakit. At walang healthcare fund. So what will happen? Dahil walang healthcare fund, investment lang yung meron ka, yung investment kayon ang gagamitin mong pampagamot. Tama? Kasi wala kang healthcare fund, investment lang yung nasimulan mo sa building blocks na to. Now, the 100,000 investment that you have at nagkasakit, hanggang saan kaya aabot yung 100,000? Agree po ba kayo na hindi po biro at hindi po murang magkasakit ngayon? Mahal, no? So what will happen if depleted na yung 100,000? Pwedeng ihinto mo na lang, wag ka na magpagamot, or ipangutang mo para lang makapag-continue ka sa medication. So, nagpatong-patong yung problema. May sakit na, may utang pa. No? Another scenario, 100,000 investment, biglang may nangyari dun sa income generating or dun sa breadwinner, let's say, wala siyang life insurance. Investment lang yung meron siya. So, ibig sabihin, dahil something happened dun sa breadwinner, investment lang yung meron siya, wala siyang life insurance coverage, yung investment niya na 100,000 lang ang may iwan sa pamilya. What if yung may iwan na pamilya, bata pa yung mga anak, wala naman din trabaho yung partner niya, hanggang saan din kaya aabot yung 100,000? No? So, nakita po natin yung scenario. Dahil ang pagbibuild naman po talaga ng wealth, it will take some time. 'Di ba? So, ibig sabihin, habang binibuild natin yung wealth natin, dapat proteksyonan muna natin yung sarili natin. That's why getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. Okay? So, yan. Money Talk, Strategies of the Wealthy. Tingnan po natin, no? Yung mga strategies ng mayayaman. So, most people po, ang strategy, pagkatanggap ng kita, gastos muna, kung may matira, isi-save. Pero ang mangyayaman po, ang strategy niyan, pagkatanggap ng kita or ng income, priority ang pagtatabi, yung matira, tsaka palang gagastusin for expenses. Okay? So most people consider healthcare and insurance as an expense, but wealthy people, they consider it as an investment. So, ang pagkakaiba po kasi dito, mataas po ang financial literacy ng mayayaman, kaya naiintindihan po nila how healthcare and insurance works. Okay? So, most people work hard for money, but wealthy people, hardworking din yan, but they also let money work for them. So, pwede pala magtrabaho yung pera para sa atin? Yes po. Part ng discussion po natin yan, kaya wag pong bibitaw, no? Kung inaantok man, kurut-kurutin yung sarili, no? Para talaga makapag-focus, okay? Dahil i-discuss din po natin yan. Pwede pala magtrabaho yung pera para sa atin, yes. And the advantage when money is working for us, hindi po nagkakasakit ng pera, hindi nag-absent, hindi nag-leave 24/7.
Basta kailangan lang may pera. Ang hirap po magtrabaho yung pera para sa atin kung wala po tayong pera, no? So the difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. So, most people, very short term lang ang pagpaplano niyan. Pagsahod ng A15 hanggang A30 lang ulit. But yung mga yayaman po, may plano na yan, 5 years, 10 years, up to retirement. So, ganun po ka long term. Okay? So, punta na tayo sa concept, the X-curve concept. Listen very carefully because this concept is very important. Sumasalamin po ito sa buhay natin, no? So, it involves two lines, wealth line and responsibility line that run to opposite directions during your lifetime. So, ito yung illustration niya. Focus po. Ito pong red line pababa, we call it responsibility line, mga responsibilidad. And ito naman pong green line, we call it wealth line, no? Two lines forming X, kaya po siya tinawag na X-curve. So, ganito po dapat natin pinipicture out yung ating X-curve. Kumbaga, as we age, habang tumatanda tayo, yung mga responsibilidad po natin bumababa, ang wealth po dapat ang tumataas. Okay? Para masabi mo na makapag-build ka talaga ng wealth as you age. Hindi yung kung kailan po nag-age, ang tumaas po ay responsibilities, no? So, pag po hindi ganito ang X-curve nyo, hindi po kayo makapag-build ng wealth nun. So, again, ganito dapat po natin siya i-picture out. Klaro? So, ano-ano yung mga responsibilities na yan? Yung mga needs natin, of course, food, shelter, clothing, education, healthcare, minsan may utang pa. So, again, our goal, mapababa yan, yung wealth natin ang mapataas kapag nag-age tayo. Pero syempre, as we do that, may mga pwedeng mangyari because life is so uncertain. Agree po ba kayo? Habang tinatrabaho natin na makapag-build tayo ng wealth, may mga pwedeng mangyari sa atin, di ba? Kaya nga the word life may if sa gitna. Ibig sabihin may mga what if. Yung mga nangyari kahapon o kaya naman kahit nga years ago, pag nag-throwback, naaalala natin. Kasi nga nangyari na yun, di ba? Pero yung mga mangyayari sa mga susunod ng araw, or kahit nga bukas or mamaya, 'di ba? Hindi natin alam. Kaya may mga what if, no, sa pagbi-build natin ng wealth. Pero the beauty in this X-curve, saan man tayo mag-fall sa mga what if ng buhay natin, pwede pong mapaghandaan. Kasi di naman natin alam saan tayo mag-fall sa mga what if na ito na makikita nyo po right now. Pero at least may solution po doon, no? So, una pong what if we live too long, no? Humaba po yung buhay natin. Is it a good news or bad news? Siyempre po good news, no? Kasi nga mas makakasama po yung mga loved ones mo, ma-enjoy yung buhay. Pero, pwede siyang maging bad news po kapag hindi po natin siya napaghandaan financially. Why? Because, tumanda na tayo pero wala na tayong pera. What will happen? Aasa po tayo sa ibang tao. Tama? We will become burden to our family. O kaya naman, pwedeng even in our old age, kailangan natin magtrabaho. Kaso it will depend po kung able pa ba talaga tayo or may tatanggap pa ba sa atin. So in case we fall in this, what if we live too long, no? May solution po dyan. At ang solution po dyan ay investment so that someone can take care of us and long-term healthcare. Kasi kailan ba lumalabas yung sakit? 'Di ba? During our old age. At least, hindi problema, hindi na tayo magiging burden when we get sick pagdating ng pagtanda. Ang problema na lang ay yung caregiver. Pero kung makapaghanda po tayo, 'di ba? So meron din po tayong pambayad. So if we live too long, yan po ang solusyon. Another what if we die too soon? No, paano kung dito naman tayo mag-fall, especially kung tayo ang breadwinner? Who will take care of our responsibilities with our family? Kasi sa atin wala nang problema yun Pero papaano na naman yung pamilyang may iwan? Lalo na kung tayo yung breadwinner ng pamilya, no? Napanood ko nga sa kay MJS na kahit na may gera na, hindi makuhang umuwi ng breadwinner kasi inaalala niya yung pamilya niya mas pipiliin pa rin niyang
magbuno dun sa or magstay kahit may gera kasi iniisip niya yung pamilya niya, no? So dahil ayaw natin, kumbaga, gano'n na lang yung pag-alala natin sa pamilya natin, kailangan maisip din natin na paano nga kung mawala tayo as a breadwinner. Kasi nga kung even sa gera, may mga breadwinner na kayang ipagsapalaran yung buhay nila para lang ma-provide yung pangangailangan ng pamilya, kailangan din natin 'tong mas isipin, 'no? Na paano na sila 'pag wala na tayo. So in case we die too soon, ang solusyon po diyan ay life insurance. Because life insurance po is income replacement. Hindi man po ma-replace yung buhay natin, at least ma-replace po yung income na pino-provide natin sa ating pamilya. Okay? Klaro? Okay. So another what if po is disability and sickness can still happen. So again, the solution po is enough coverage of insurance and healthcare. So example lang, meron tayong 3 million na minimum responsibility. But later, ipapakita ko po sa inyo how to compute your minimum responsibility. So, this includes yung 3 million, no, let's say, mga bayarin yan sa bahay, kids education, sasakyan, whatsoever, no? And zero savings pa. So, that's your starting point. But eventually, habang nag-iipon ka, nag-invest ka, let's say you have 1 million total investment and savings, your responsibility line goes down to 2 million na lang. So, ganun yung connection niya. Habang tumataas yung wealth line mo, sabay na bumababa yung responsibility line mo. Until you reach your 2 million savings and investment, your responsibility line goes down to 1 million na lang until you reach your goal and you zero out your responsibility. So there are 4 stages in your financial life. No? Stage 1, during our younger years, obviously, nagsisimula pa lang tayo, kaya zero savings pa, ang taas pa ng responsibility. But at stage 2, kahit papano, may konti ka ng ipon and investment, pero mas mataas pa rin yung responsibilities mo. Stage 3, mas malaki na yung ipon and investments mo as to compare to your responsibilities. And stage 4, ito yung na-reach mo na yung goal mo at na-zero out na yung responsibilities. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa stages ng buhay natin, at stage 1, ito yung talagang kailangan mo ng mas malaking coverage. Kasi nga, whatever happens dun sa income generating or sa breadwinner, ibig sabihin wala pa siyang savings. So, lakihan na lang yung coverage para yung coverage yung maiiwan sa family. Pero habang pumupunta ka sa stage 2, ibig sabihin mababawasan na yung kailangan mong coverage. Same with the stage 3 until you reach stage 4, no? At stage 4, kahit wala na, kasi nga na-reach mo na yung goal mo, no? Kahit wala ka ng coverage. Okay? So, klaro po? So, nasang stage na po tayo ng financial life natin? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Sino po dito nasa stage 4 na? Meron ba? No? So, kung nasang stage 1 po tayo ng financial life natin, again, our goal, kaya po natin to pinag-aaralan, is to reach stage 4. Gusto po bang makarating ng stage 4? Okay. So, make sure po na makapag-retire po tayo at stage 4. So, at stage 4 po, you already have your passive and permanent income. May lifetime retirement ka na din. Healthcare fund, utang-free na. At kung may mga anak man, they are working independently. So, financial freedom na. Okay? So, ito po yung computation para sa minimum responsibility natin. So, it's our yearly income multiplied by 20 to offset your inflation mo. So, if you're earning 300,000 in a year, multiply by 20, 6 million yung minimum responsibility. So, every peso saved is a peso reduction of your responsibility. So, moving forward to chapter 2. Marami na pong natutunan in chapter 1. Okay. So, choosing the right healthcare. So, in the Philippines, marami pong namamatay, hindi po dahil sa walang gamot, kundi wala pong pampagamot. Alam niyo po ba na kung dati, parang, kumbaga yung technology po, di ba, nag-upgrade? Ganon din po sa science. Yung dati wala pang treatment, pero ngayon meron na kasi nag-innovate din po ang science.
Pero dahil may available treatment na, very costly. Kaya minsan kahit may gamot naman dun sa sakit na yon, dahil walang pampagamot, hindi po makapagpagamot, namamatay. No? So meron ba ditong merong free healthcare coverage from their company? Meron? Kapag may coverage po tayo from our company, very blessed po, no? So if we have that coverage, kaya po natin either sa executive or pay ward. Tama? Kasi nga may coverage eh. Ang question ko lang, pag wala ka na sa company, kaya pa rin ba nating i-provide sa atin itong komportabling healthcare pag nagkasakit tayo? Kaya pa rin ba natin sa executive at pay ward? No? Because yung coverage na yan, kung meron man, ay habang nasa company ka lang. The moment we retire, we resign, at wala na tayo sa company, wala na rin po ang coverage. No? So, ang gusto nating tugunan na uncertainty dito is that habang nasa productive years tayo, we need to prepare for our long-term healthcare. No? Para the moment na magkasakit tayo, kaya nating ibigay yung komportableng healthcare para sa atin. Because, alam naman natin in this picture kung saan yung mas masarap magpahinga or magpagaling pag unwell tayo, 'di ba? Ang hirap naman nung masama na yung pakiramdam mo pero dahil hindi mo nabigay yung hindi mo napaghandaan yung healthcare, long-term healthcare para sa sarili mo, no? Na ikaw naman din talaga ang nagpakahirap magtrabaho at deserve mo naman sana na pag nagkasakit ka, komportable ka, kaso hindi mo napaghandaan, makikipagsiksikan talaga tayo sa charity ward nun. So, ayaw natin yon mangyari. Kaya natin to tinuturo ngayon, no? So, ito yung mga dapat tingnan para masabi mo na may magandang coverage yung healthcare. So, una, dapat meron siyang short term. Kumbaga, ibig sabihin yan, pag nagkasakit, magagamit. And long term, even in our senior years, magagamit. And meron siyang guaranteed renewal, dapat meron siyang guaranteed savings and investment. At hindi lang healthcare, may life insurance. Pag check yung apat na yan, then it's a good healthcare. So, Chapter 3, Understanding the Purpose of Insurance. No, bakit ba kailangan maintindihan natin at ma-provide natin to para sa sarili natin? So, insurance is for protection should anything happen to you. While insurance is not a fun topic, hindi naman talaga gustong pag-usapan to, no? Sa family ko nga, before IMG, ayaw tong pinag-uusapan eh. Kasi nga, it's related to death. Pero in reality, death is certain. Mangyayari naman talaga, so why not paghandaan na lang? So it is a critical part of your financial strategy. So most people have good protection on their houses and cars, but few have enough for their loved ones. Meron pa nga nagsabi na sa akin, no? Na mabuti pa daw yung sasakyan at bahay, merong coverage. Pero yung may-ari, wala. Pero tingnan nyo po mabuti dito sa mga pictures na to. Sino po o ano po ang importanteng asset sa tatlo na yan? Sige po, kung kayo. Di ba po our family? Ibig sabihin, dahil ang pinaka-importanteng asset naman talaga natin ay pamilya natin. So, kung tayo po ang income generating, we need to make sure na protected po tayo so that when someone or something happen po dun sa income generating, protected po yung family natin financially. No? Kasi po if something happen dun sa income generating, hindi naman po kayang buhay ng sasakyan at bahay yung may iwang pamilya. No? Of course, tinuturo natin sa IMG how to protect our assets, but mas importante po, mas maprotektahan talaga natin ang pinaka-importanting asset natin, which is our family. Kuha? So, we will learn more about this. Dahil syempre, orientation lang po ito. We have deep training about this in our workshop kapag member po tayo ng IMG because we have financial education benefits. We will learn that the building a strong financial foundation and proper protection po sa ating mga workshops. Okay?
So we're now on chapter 4, managing debts effectively. So yan, ito pong part na to ay talagang dinidiinan din natin sa IMG, no? Kasi sa live po namin ng mga seminar sa mga financial centers, when we ask people, sino po dito ang walang utang? Bihira po kayong makakita ng magtataas ng kamay kasi nga parang it's very norm na ang tao ay may utang. It's okay, basta good debt or talaga namang minsan kailangan, no? Pero sabi dito, why should we manage our debts, no? Because debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Sadly, napanood ko rin po sa KMJS na paghahalata po akong mahilig manood ng KMJS, no? Na meron pong tao doon na nabaon sa utang because of mga online lending apps. Kasi nga po ngayon, very easy access na po even in loans. Imagine, you just have to submit one valid ID and you will be able to have the cash na inuutang mo. Pero, ang masama doon at masaklap, grabe yung interest. And ang worst pa doon is, sa dami ng online lending apps, minsan dahil hindi nila mabayaran yung isang online lending apps, uutang na naman sila to another online lending apps and to another. Kaya ang nangyari, nabaon sa utang, no? So again, madidiminish po talaga yung happiness natin dito. Kasi very stressful yon, tama? Pag may utang ka talaga namang anytime may magte-text sa'yo, tatawag para maningil or minsan baka puntahan ka pa sa bahay. So you can never be truly free until you are debt-free. So meron po tayong few tips. Kung ito po yung financial concern nyo right now, mag-iiwan po tayo ng mga few tips. But again, we have higher series of training about this. At part po talaga to ng ating campaign sa IMG, no? So kung ito man po yung financial concern natin, ito yung mga tips. Or kung hindi man, at least makakaiwas po talaga tayo sa utang, no? So control your debt or debt will control you. Tip number 1. Sa mga credit card holder, napakaganda naman po talaga ng perks ng credit card. Basta alam mo lang yung tamang paggamit. So, what we suggest is to pay it full and on time, no? Wag po yung mga minimum lang. Mababaon po tayo lalo na sa utang. And if we are not confident in using our credit card kasi nga parang swipe, pagulat ka na lang, baon ka na sa utang. So, we suggest cash or debit cards na lang para control mo lang kung magkano yung gagastusin mo. And mas maganda kung malista po natin yung mga utang natin para wala talagang ma-miss. No? Most especially kapag may matataas na interest yung mga naging utang natin at na-miss mo yan. So mag-a-add on na naman yan, no? So talagang lalaki na naman. So ilista para walang ma-miss. And kung talagang ang dami ng utang pero meron ka namang assets na hindi naman nagbibigay ng income, so, hindi siya masabing asset, liabilities din, no? Lalo na kung nakatenga tapos nagagastusan ka pa, benta na lang para mabayaran yung mga utang. And then, simula ka talaga ng pag-build mo ng tamang solid financial condition. And again, pag gumagastos tayo, make sure na kailangan ba talaga o baka luho lang, no? So, make sure dapat yung kailangan lang. And last is to increase our cash flow. Pataasin yung ating cash flow para mas mabilis na mabayaran yung utang. So, we will learn more about this in our e-workshop 1, Increase Cash Flow and Debt Management. So, moving forward to chapter 5, Building an Emergency Fund. Naka-experience na po ng emergency. Of course, sigurado ako kasi nga sa nagdaang pandemic, tama? Emergency yun eh. No? Ang tanong lang dito lang magkakatalo, may fund ba nung dumating ang emergency? No? Kasi kalimitan, puro emergency lang pero walang fund. So dapat meron po tayong emergency fund. So are you prepared for these emergencies? Loss of job or income, gaya nga po nangyari nung pandemic. Hospitalized for extended time, tragic death, catastrophes. No? Sadly, dito po sa lugar namin, konting baha,
Talaga namang maraming hindi na nakakapasok sa trabaho. So, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Kaya nga siya tinawag na emergency. So, what we suggest is to save at least 6 months, equivalent po ng ating monthly income. Ilang buwan? 6 months. So, hiwalay po ito sa ating savings, no? Kumbaga, aside dun sa savings mo, you need to build separate fund for emergency. Hindi naman po ito biglaan, no? The secret po or yung kumbaga sa pag-build na emergency fund, ang sekreto po doon ay consistency. For example, every time you receive your income, isi-set aside mo yung 100 pesos ba yan, 200, 500, and dapat consistent yon. Kasi hindi naman palaging may emergency, 'di ba? And yung emergency fund na yon, again, for emergency fund lang. Minsan kasi 'di ba pag nagtatapat yung mga numero, may sale. At may gustong-gusto kang bagay. Alam mo may emergency fund ka. Hindi po para doon, ha? Again, ang i-build natin na emergency fund is intended only for emergency. So ano pong pakinabang nito sa atin when we have emergency fund? Having an emergency fund will save us from borrowing money. Nakuha po? Kasi bakit ba tayo nakakapangutang? Kapag dumadating yung emergency at wala po tayong emergency fund, no? So, ibig sabihin, hindi pala laging pangungutang ng pera ang solusyon pag may financial challenges. Because if we have this emergency fund, we don't need to borrow money. Okay? Okay, alright. Parang hindi kayo hindi, parang yung mga naka-on yung camera, parang, na, so, kaya po natin yan. I-build po natin dahan-dahan. Okay? So, chapter 6 na po tayo. Saving the right way. Na-notice nyo po, hindi sinabi na just save or save only. Dinugtungan po ng right way. Ibig sabihin, may wrong way pala sa pag-iipon. So, meron bang nakapagtanong na po sa inyo nito? Parang, ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho pero hindi pa rin ako nakakaipon. Saan na kaya napunta yung pera ko? May nakapagtanong na po sa inyo niyan? Kung meron man, there's a high chance po na mali yung formula. So, ano ba yung maling formula na yan? Ito po. Pagkatanggap ng income, nauna po ang expenses, pag expenses po or usapang pagkakagastusan, unlimited po yan hindi nauubos ang pagkakagastusan. Agree po ba kayo? Kasi of course, given po yung utilities natin, phone bill natin, pero may mga tinatawag kasi na parang deserve ko naman to. 15 days ko tong pinaghirapan or pinagpaguran or 30 days. Deserve ko naman to na kumain sa labas, no? Ngayon nga, kahit nga hindi ka lumabas, mapapagastos ka Kasi one tap na lang sa phone, makakapag-order ka na, 'di ba? So, ano pa yung mga pagkakagastusan? Kape, ah, minsan hindi ka makapagkape ng mga stick-stick lang kapag bagong sahod ka, parang gusto mo talaga i-pamper yung sarili mo, 'di ba? Mga milk tea, 'di ba, usong-uso ngayon? Credit card, shopping, ang daming pagkakagastusan po talaga, 'di ba? Minsan nga kahit mayroon pa, may cellphone pa pero may latest na lumabas, bibili, no? So talagang pag expenses, unlimited 'yan. So ang ending ngayon, no? Walang natatabi dahil nga naubos sa expenses. Nauna yung expenses after ng income. So kung titingnan natin tong mga pinagkakagastusan natin na kumpanya, mayaman na hindi pa. Mayaman na po, no? Pero yung nagtrabaho kaya ng 15 to 30 days, mayaman na hindi pa. No? So kung hindi pa, ano mangyayari? Balik lang siya ulit sa pagtatrabaho. No? So may tamang paying yourself first po. At ito yon.
So, the correct saving formula, pagkatanggap ng income, unahin muna yung savings, yung matera for expenses and lifestyle. But dito po sa IMG, this is what we practice, the better saving formula, and we call it the prosperity formula. So, once we receive our income, in respect po kung ano man pong religion ng lahat nakakonect right now, we give back to the Lord, our tithes, or we give back to our community kasi sa Kanya naman po galing lahat, 'di ba? And then followed by savings, 20%, and then the remaining 70% goes to our expenses, tsaka palang lifestyle, no? So, kung hindi po makapag-ipon, ito po ang gamiting formula. And, I assure you, na makakapag-ipon po kayo. Imagine in 6 months time, 20% savings na itabi mo, malaki na po agad yung naitabi mo niyan. Okay, so you can screenshot or picturean po para po matandaan itong prosperity formula na to, no? So, okay na po? So, how are you doing so far? Ito po yung general formula. Sino po ba dito? Meron na ba ditong 1 decade na nagtatrabaho? 10 taon. So, example lang, 10 taon ka na nagtatrabaho, kumikita ka ng, kumbaga yung formula niya, kung ilang taon ka nagtatrabaho, magkano yung kinikita mo sa isang taon, pag minultiply mo yon, ibig sabihin yun na yung total amount ng kinita mo. So, sa example na to, 10 taon nagtatrabaho, kumikita ng 25,000 in a month, so 300,000 in a year, so meaning 3 million na yung kinita. But out of the 3 million, magkano kaya yung nasa savings? No? So, always remember that it's not what we earn that counts, it's what we keep. Kahit po kumikita tayo ng milyon, pero hindi po tayo nakakapagtabi from that million na kinikita natin, paulit-ulit lang po tayo magtatrabaho. No? Because hindi naman po yung million na yan ang magbibigay sa atin ng wealth. Ang magbibigay po sa atin ng wealth is yung tinatabi po natin from our income. Kaya nga may kasabihan, di ba, daig ng maagap ang masikap. So, totoo po yun. So, nakikilala niyo pa po ba itong nasa picture? Medyo may number na po, no? So, focus po. Medyo may computation po tayo, pero madali lang. So, siya po si Sir Albert Einstein at siya po ang nakadiscover ng Rule of 72. So, ang formula po ay 72 constant. I-divide po natin sa interest rate kung saan nakalagay yung pera natin equals number of years for your money to double. So, I'll cite an example. Halimbawa po, finally, you already have 10,000 at mag-open ka na ng savings account sa bank. May idea po ba kayo kung magkano ang interest rate sa bangko? So, to give you an idea, it's less than 1%. Pero let's say, para hindi po tayo mahirapan mag-compute, let's say 1% yung binibigay ni bangko na interest rate. So, when we apply the formula, 72 constant divided by 1, which is the interest rate, equals 72. So, kung meron kang 10,000, you need to wait for 72 years para maging 20 mil or dumoble yung 10,000 mo. Masaya po ba kayo niyan na naglagay ka ng pera sa bangko at 1%, take note at 1%, pero gaya ng sinabi ko sa inyo, less than 1% po sa bank. And without you knowing na it will take 72 years bago po dumoble. Happy? Ang tagal po, no? But let's say, inoferan po kayo ni bangko ng mas mataas na interest rate at 4%. Pero, time deposit po dapat. And that time deposit, hindi po pwedeng 10,000 lang. Kailangan po minimum of 100,000. So, apply po muna natin yung formula, 72 divided by, let's say, 4% yung binigay na interest rate sa inyo ni bank at time deposit. So, equals 18. So, money doubles every 18 years. So, if you have 100,000 at age 29, let's say, plus for 18 years, so at age 47, doble na siya, 200,000 na. And let's say, ni-retain mo pa another 18 years at age 65, 400,000 na. Okay? So, kahit pa paano, mas realistic
kumpara po dun sa 72 years kanina, 'di ba? Pero syempre si bangko po, hindi naman niya 'yan patutulugin sa bank at or sa vault. Kumbaga, nagbigay ka ng 100,000, lalagay lang sa envelope, susulatan ng pangalan mo, hindi po ganon. Dahil business po si bangko, di ba? So, ang gagawin ni bangko, i-reinvest po yan sa mas mataas na interest rate kasi nga, para mabigyan ka din niya ng 4% interest rate. So, let's say si bangko, inilagay niya po at 12%. So, let's apply the formula, 72 divide 12 equals 6. So, money doubles every 6 years. So, ibig sabihin, yung 100,000 at the age 29 at 12%, pagdating ng 65, 6.4 million na po. Ang laki na po, no? Ang laki na kasi nga, 6.4 million na, million na. But out of the 6.4 million, magkano lang po yung mapupunta sa inyo? 400,000 lang. Yung 6 million na difference, kanino po mapupunta? Sa bangko. Bakit sa bangko? Siya po ang naglagay sa 12%, 'di ba? Pero kanino po yung 100,000 na kapital? Sa'yo. So, sino ang mas kumita? Si bangko o ikaw? Si bangko. So, ganun lang naman po kalaki yung nawawala kapag hindi po natin pinag-aaralan ito, no? 'Di ba minsan may mga sasabihan tayo, attend ng seminar, ay wala kaming time pag-aralan yan. Wala kaming time mag-aral ng financial education. Then, ganito kalaki yung nawawala. Sayang, no? Sayang po. So, ang tanong lang, pwede ba tayo mag-invest sa 12%? And the answer po is yes. Sa masusunod na slide po, I will show you. Okay? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they also let money work for them. So, chapter 7 na po tayo, growing wealth through investment. So, example po, ikaw to, naglagay ka ng pera sa bangko, ang tawag po sa inyo ay depositor, but in reality, you're a lender kasi pinahiram mo yung pera mo sa bank. So, saan nilalagay ni bangko yung pera na yan? Dito po, sa government securities, commercial papers, stock and equities, retail loans, and real estate. Tayo po sa IMG, we invest at mutual fund. Sabihin nga po natin, mutual fund. So, sa mutual fund, ang tawag po sa atin ay shareholder and investor. Saan naman nilalagay ni mutual fund yung pera natin? Dito po, kung saan din naglalagay si bangko. Same lang sa mutual fund, no? Government securities, commercial papers, stock and equities, real estate, except lang po sa retail loans kasi pautang po yan. The major difference that you need to notice here is that kapag po si bangko kumita ng 12%, ikaw as a depositor will only earn 0.125% or depende po sa kontrata ni bank. But tayo po sa mutual fund, pag si mutual fund kumita ng 12%, ikaw po as a shareholder and investor also earns 12%. No? So, mutual fund po answer, saan yung 12%? So, isa pa lang po yan sa investment vehicle to answer yung 12%. Okay? May idea na po ba about mutual funds? Sino po ditong may mga investment na po sa mutual fund? So, even wala po tayong idea, hindi natin alam ang mutual fund, don't worry, madali lang po siyang intindihin. At lahat po yan ay matututunan natin sa IMG. Simple lang po, no? Kahit wala kang background, madali lang po. So, si PEMI po or Phil Equity Management Inc. ay isa po sa partner company natin sa mutual fund. Matagal na mutual fund company, no? Pinakamatagal. So, PEMI started year 1995. Ang price per share lang po nun ay 1.1 peso. But you know what? Pagpalo po ng December 2024, from 1.1 peso per share, umakyat po siya to 35 pesos per share. Kaya kung naglagay ka ng 5,000 noong 1995, ang value na po niyan by 2024 ay 168,465 na po. Wala kang ginawa dyan, nilagay mo lang or ininvest mo lang sa mutual fund yung pera mo at tinantay mo umakyat yung price per share and
That's how money can work for us. So matututunan po natin yan in our e-workshop 3, Building Wealth and Asset Accumulation. So, para po mas maintindihan natin, may seminar naman po, no? So, we are now on the last chapter of the book. Okay pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? No? Type nga muna tayo 8 kasi nga last chapter na po ng libro. Can you type 8 po? Para alam ko kung okay pa kayo dyan. So, ayan, andito pa po kami. Okay. Thank you po sa inyong lahat. So, pag na-apply po natin yung chapters 1 to 7, definitely makapag-build po talaga tayo ng wealth. So, in this last chapter of the book, we need to understand po yung retirement, no? And estate planning. Okay? So, protect your future. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected. So, who gets your home? Dapat properly documented po yan. Pati po yung mga bank accounts. Alam po ba natin na kahit na asawa pa o anak pa, yung kukuha nung bank account nung nag-pass away, ay hindi po basta-basta yan napapasa. So, dapat alam po natin yan, no? So, can you avoid family arguments? So, di ba may mga cases na nag-aaway-away dahil sa mana, so pwede pong ma-prevent yan kung alam po natin at properly documented. And do you have funds to pay estate tax? So, dapat alam po natin to para ma-avoid po natin yung mapunta lang po sa government, no? Yung mga ma-accumulate natin. So, we learn more about this in our e-workshop for retirement planning and wealth preservation. So, congratulations po sa inyong lahat because this will be given to you right after you finish this orientation. Meron pong free 20,000 personal accident insurance para sa lahat ng attendees, no? So, ito po ay token of appreciation. So, imagine, no, natuto na tayo, meron pa tayong free insurance coverage. So, we can also invite yung mga tao po na mahalaga sa atin to attend din po itong seminar na to sa masusunod po nating schedule para sila din po magkaroon ng free 20,000 personal accident insurance. So, yan. Quick recap na po tayo. Review na po. Again, ito po yung building blocks para masabi mo na may matibay, may strong financial foundation ka. So, syempre, yung first step natin, dapat meron talaga tayong, di ba pag sa bahay, pag nagpagawa ng bahay, ano-ano po yung mga materyales? Buhangin, semento, hollow blocks, kahoy, para maka-build mo yung bahay, di ba? Sa financial house natin, ang pinakamaterialis po natin ay cash flow. Kasi kahit alam po natin tong building blocks na to, pero wala po tayong cash flow, wala tayong pera, hindi po natin to ma-build. Okay? So, after cash flow, ang first nating i-build yung healthcare fund natin. Kasi this is our protection. Because pag nagkasakit, affected naman po talaga yung pagkita ng pera, 'di ba? So, at least if we have healthcare fund, hindi magdoble-doble yung problema. Kumbaga, hindi na nga kumikita tapos problema pa yung pampagamot. So again, healthcare fund is for our protection. Then followed by life insurance, protection naman ng pamilya natin, no? Eliminate debt para kumbaga sa bahay, ito yung parang anay ng financial house natin. Kung meron tayong utang, kahit nag-i-invest tayo, kakainin lang nung interest ng utang natin yung interest ng investment. Okay? And then, emergency fund, yung next step. So that when emergency happen, hindi natin kailangang mangutang. And hindi rin ipo-pull out ng hindi pa mature yung investment natin. Patuloy lang siyang makapag-grow. Kasi 'di ba, if wala tayong emergency fund at nagkaroon ng emergency, pwedeng makuha yung investment natin at gamitin for emergency, 'di ba? So ayaw natin 'yun. Gusto natin yung investment natin tuloy-tuloy na mag-grow. Kaya dapat before the investment, make sure we have emergency fund. And yung pinakabubong, yung investment. Kasi nga, para dun sa mga financial goals natin, mas mabilis natin siya ma-achieve, we need to learn how to invest. So, ganto lang po yung mga, yung building blocks na susundan natin. Kuha?
Okay. So we can help you build your solid financial foundation by bypassing the middleman. So ayan na. Kapag IMG member po tayo, may access po tayo sa mga financial companies na partner po natin. And we enjoy discounts from the financial products that you buy and become your own money manager. So punta na tayo ngayon sa execution. Ito na po, exciting part. So syempre, para masabi mo talaga na yung mga natutunan mo ay mag-take effect, i-execute dapat, no? So, sa IMG po, hindi mo na kailangan mag-research after mo sumaten na seminar, pwede mo na agad ma-apply right away. Hindi yung nag-attend ka nga ng seminar, pero ikaw naman yung mamroblema, saan pa kaya ako hahanap ng mga agent pa para mag-invest ako? So, dito po, nandito na. No, may platform na po para i-execute yung mga natutunan natin. So we have 60 plus benefits and counting. I will share to you some of the benefits. The rest will be shared by the person who invited you. So as a new member po, meron ka na pong 1,000 PDF savings account which you can easily convert into a Soldivo fund through Ramper Financials. So sa solid financial foundation po natin, meron na tayo agad investment, may panimula na tayong 1,000 and we can convert po itong super PDF na to na 1,000 sa atin pong IMG Soldivo Mutual Fund account. So, meron po yang, again, may free investment seminars para mas maintindihan natin what is our protection as an investor and how our money can work for us, no? And ang pinakamaganda pa dito, lahat po ng ating investment sa mutual fund ay 0% entry fee po, no? Yung mga mutual funds sold by Ramper. Kasi po, pag di po tayo IMG member, magbabayad po ng entry fee. Babawas po yan doon sa investment natin. So, ditong benefit pa lang na to, sulit na po talaga tayo, no? Lalo pag talagang investor, mag invest po tayo sa mutual fund. Eh, isang benefit pa lang po ng membership natin na to, so, sulit na. Okay? So, pag member po tayo ng IMG, automatic investor na po tayo ng mga companies na to. So, from dati, consumer lang tayo, like Jollibee, Globe, PLDT, Meralco. Pero pag IMG member tayo and investor po tayo, yun nga, na part na rin po tayo ng income po ng mga companies na to. Okay? And kapag gusto po natin matutunan yung stock market, may access din po tayo. And ang partner po natin ay si MyTrade by Abacus Securities. So, dito po natin mas maintindihan yung different stock code. Okay? So, like for example, si Jollibee, JFC po yung stock code niyan. Si Ayala Corp, AC. So, mas maintindihan po natin yan, no? Kung gusto po natin matutunan yung stock market. Pagdating naman po sa life insurance, may insurance starter package na po tayo, no? Pag nag-member po tayo sa IMG, 100,000, tataas po yan, depende sa stand natin sa IMG. And meron na rin po tayong 50,000 life insurance coverage with 24/7 memorial concert service tie-up with Everest. No? So, meron agad tayong protection pag nag-member po tayo sa IMG, hindi lang investment. At ito pa po yung pinakamaganda, may access po tayo sa murang life insurance. So ano pong advantage nito? Kumbaga, hindi natin kailangan magbayad ng mahal para lang maproteksyonan yung pamilya natin. Kasi mostly, hindi po makakuha ng life insurance coverage kasi nga sobrang mahal. Pero tayo po sa IMG, meron po tayong access sa murang life insurance. No? And pagdating naman sa healthcare plan, pag nag-member tayo, ang partner po natin ay si Kaiser. So, meron na tayo agad healthcare na starter package na free unlimited. So, libre na unlimited pa na consultation po sa lahat ng Kaiser Medical Center. So, kung gusto po natin talagang sulitin yung membership natin, pwede po, halimbawa, araw-araw tayo magpa-check up, no? So, kasi nga, libre na, unlimited pa. And discounted medical services for members and discounted medical services for immediate family members. And pwede rin po tayong makapagbigay ng 20,000 free personal accident insurance. And aside dun sa nabanggit ko pong physical book, may e-book din po tayo, no? Matatagpuan po yan sa ating portal when we sign up as an IMG member. Even yung mga workbook and workshop na na-discuss ko po or na-mention. Pagdating naman po sa
Vision Care, no? Yung mga nagsasalamin po kagaya ko. So, we have free IMG and Kaiser frames, pre-computerized eye exam with multi-coated lens purchase, maximum po of 2 pair per year. Okay? And kapag naman nangailangan tayo ng legal assistance program, meron din tayong access, no? So, part ng benefit po natin, free legal consultation po o 45 minutes per session for 2 session po kada taon. So, kung kailanganin po ng other legal services, discounted na po. So, hindi mahal na din magpakonsulta sa abogado, no? Pero dito po sa IMG, part ng benefits natin. So, ang daming benefits po, no? And yan, ang partner po natin na bangko ay si Malayan Savings Bank. So, not just your bank, but your partner and your path to financial freedom. So, sa Malayan Savings Bank, tutulungan naman po tayo pagdating sa debt consolidation. Okay? And sa mga magpaplano po bumili ng kanilang sasakyan, ipadaan po dito sa IMG Auto Program para po we get huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience. So, pag bibili po ng sasakyan at IMG member po tayo, may discount po. Okay? And para sa mga OFW, no? So, kung hindi ka man OFW, pero may kamag-anak ka, may kakilala ka, i-share po natin to para ma-maximize po nila yung benefits na to, worldwide protection, no? Lalo na po sa nangyayari ngayon, napaka-importante po nito, yung protection po ng ating mga OFW. 'Di ba po may mga gera, so at least po ayaw naman natin, pero importante po to kasi nga protection pa din to ng pamilya po ng ating mga OFW, magigiting na OFW. So kung kailanganin din po ng repatriation, kasama na po sa benefits. So punta na po tayo sa third E. So para mas mabilis talaga yung pag-build ng ating solid financial foundation, meron pong business opportunity para po mapataas yung income natin, no? So, be in the financial industry, that's our exclusive benefit number 41. So, pag na-maximize po natin yan, we can own a business. And regardless po kung ano man yung background natin, we can become a financial educator. At magkakaroon po tayo ng time freedom. At yun nga, makakatulong tayo sa pamilya, become debt-free, and achieve the income po na gusto natin, no? Pagka po na-maximize natin tong benefit na 'to, talaga pong makakatulong para mapataas yung cash flow natin. So, mas mabilis ma-build yung solid financial foundation natin, 'di ba? Kung may utang, makabayad sa utang, and then mabuo yung emergency fund. So, ito po yung income projection. For the purpose of example po, helping one family per week will result po in a 24,000 income. So, kapag bago po tayong member, at least 24,000 po, di ba? Malaking bagay sa pagsisimula po natin ng, let's say, gusto mo magsimula ng investment. So, malaking bagay po, di ba? Yung 24,000. And lahat po ng effort natin ay nire-recognize po ng company. So, we can travel the world, may world-class recognition yan, may watch, may pins, may cars, may free healthcare din po. And we can see the world for free. So, ito po, no, dito po lang ako sa IMG naka-experience mag-travel kasi nga nung empleyado po ako, di naman po ito napapag-usapan or kasi nga siguro walang time din para mag-travel kasi focus talaga sa trabaho. Pero yun nga, nung nasa IMG na po ako ay nakapag-travel po tayo sa Thailand kasi nga di po global campaign po siya. So pupunta po tayo sa iba't ibang mga bansa. And this coming March po, 25, ay pupunta po tayo ng Vietnam, no? So, matututunan po natin yan in our e-workshop 5, Building a Business in the Financial Industry. And more to come. Yan. So, ikaw po as an IMG member, meron ka na pong one-stop shop. Kumbaga parang sa SM po, no? Di ba may kanta pa nga sila doon na, We've got it all for you. Kumbaga parang nasa iyo na ang lahat, no? Kumbaga, ano man yung kailanganin mo kapag IMG member ka, hindi mo na kailangan kumontak ng iba't ibang ahente. Bibili ka ng property, no need to ah
look for an agent kasi nga may access ka, may discount ka. You need to buy general insurances like insurance sa sasakyan, fire insurance, 'di ba? Yan, yung nabanggit ko kanina, bibili ka ng sasakyan, may discount, magi-invest ka, may access ka, ang daming investment na different investment, kailangan mo ng life insurance, may access ka, healthcare. So, nandito na po lahat, no? Ganun po kaganda pag IMG member po tayo. Lahat po yan, may access na po tayo, no? So, ang kailangan lang po natin gawin is to become a lifetime member. So, to give you an idea, it's only 6,000 pesos for local membership. One-time payment lang po yan. And for international membership po, depende kung saang bansa. So, mas mataas lang po yung sa kanila because of the uh, international membership po. And ang accreditation fee po, 1,500 na lang. So, once we sign up as an IMG member, may kanya-kanya po tayong portal. And then, yung investment portfolio po natin, nandun din, pati yung certificates po natin, no? And next step po is to attend financial checkup. This is equally the same with health checkup. Dito po na-address yung mga sakit sa bulsa, no? So, yan po, tuturuan po tayo dyan. And again, our goal is to build a solid financial foundation. So, para sa mga naghahanap po, looking for a very good investment to start, lalo na kung magsisimula ka pa lang talaga ng financial journey mo, this is what we suggest po na simulan. Kaiser. So, bakit Kaiser? Kasi nga, ang gandang investment, isa lang yung sisimulan mo, pero tatlo na yung nasasagutan niya sa solid financial foundation natin because Kaiser po is a 3-in-1 investment. Okay? So, meron na siyang healthcare, life insurance, and investment. So, meron po tayong higher series of training about Kaiser Ultimate Health Builder, pero bibigyan ko na po kayo ng overview. So, sa example na to, K100 plan. May mas mababa, may mas mataas. So, depende po yan sa age and at the same time, it will depend din po kasi kahit naman bata ka pero kaya mo yung higher plan, pwede. No? So, magdidepende pa rin sa kakayanan. So, sa example na to, K100, may annual policy na 500 pesos. And ang kagandahan, pwede ka magsimula ng monthly, no? Mag-ipon ka monthly, quarterly, semi-annual, or annual. Siyempre, ang sinasuggest namin, annual, para mas makuha mo yung discount, no? Pero at least, kung di kaya, at least mag-monthly, para may nasimulan ka na talaga. And ito pong Kaiser Ultimate Health Builder is a 7-year saving plan. Ibig sabihin, 7 taon mo siyang pag-iipunan. And then after ng 7 taon, hintay ka lang ng 13 years kasi para, kumbaga, doon pa lang mag-grow yung inipon mo or ininvest mo sa Kaiser. Then after ng 13 years, matured na siya or good as cash na siya. Uh, After ng 13 years, bibigyan ka naman po ng option kung gusto mo na bang kunin siya lahat or stay mo lang para tuloy-tuloy yung protection mo tsaka tuloy-tuloy na mag-grow yung investment mo. So, depende na po yan sa inyo, no? At ang kagandahan po sa Kaiser, kahit nag-iipon pa lang po tayo, basta at least naka 1 year na, dapat at least naka 1 year na muna para ma-enjoy po natin yung mga healthcare benefits, no? So may libreng APE, yung annual physical examination, no? So yearly makakapag-APE po tayo. Ang laking bagay nun kasi nga libre siya. Kumbaga, mamomonitor mo kung ano yung condition ng kalusugan mo. Mas mabilis mo ma-address. Kasi yung iba, kaya lang naman di makapagpa-monitor, makapagpa-regular check-up or APE, kasi nga alam nila mahal, wala silang healthcare, di ba? So, dito, pag nag-save po tayo sa Kaiser, free na po yung healthcare natin, no? During our saving period. And then, may dental benefits natin. Kailangan natin magpabunot, then may pre-1 year prophylaxis na po siya once a year, no? And then, may waiver na rin po yan, waiver of membership fee due to death and total and permanent disability. So, kumbaga, habang nag-iipon tayo, may mga ma-enjoy na po agad tayong healthcare benefits, no? Kahit nasa saving period pa lang tayo. And the beauty po of this Kaiser is, kung mapansin nyo, ang total membership po ng example natin na K100 is only 411,750. Pero pag yan po ay nag-mature,
ang makukuha na po natin upon maturity is 1.1 million. So, that's how money can work for us. Kaya dapat maging matalino po talaga tayo sa pag-i-invest natin, no? And ang Kaiser po, perfect answer po ito sa ating expert. Kasi nga po, if we die too soon, may insurance na siya. And if we live long, may investment na po siya and long-term healthcare. Okay? Then action step 3.2, protect your family. Ang partner naman po natin ay si Manila Banker. So ito yung advantage kapag may access po tayo sa cheap life insurance. For example po sa edad ko, I'm now 34 years old. Ang binabayaran ko lang po ay 8,383. If something happens to me, 1 million goes to my family. So imagine, sa murang halaga, ang kapalit naman nun ay peace of mind po, no? So, mayroon na rin po yung accidental benefit, 1 million, terminal illness benefit, 500,000, critical illness benefit, 300,000, and payers death and disability benefit po, no? Meron na. So, step 3.3, invest regularly po sa ating stock and mutual fund. So, ito po yung sinasabi natin na yung pinaka-roof ng financial house natin is investment. Siyempre, para mas mabilis nating ma-reach yung mga financial goals natin, we need to learn how to invest. And step number 4, learn how to become a financial educator and earn lifetime royalty income by helping families. So, ang ganda naman po ng mission natin, no? Tumutulong po tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Again, for the purpose of example, helping one family per week po will result in a 24,000 income. So, the IMG advantage, with this powerful membership benefits, you can build your financial foundation faster. Kasi outside IMG po, pwede naman talaga din tayo mag-build ng solid financial foundation natin. Kaso lang, at our own research, so magiging mas matagal talaga, no? Kasi, maghahanap ka pa ng mga companies eh. And then, yun, wala pang mentoring yun, wala pang access sa financial education, pero dito po sa IMG, nandito na talaga lahat. At may community pa po, no? So, all we need to do is to take action now po, no? So, control your future. The future's in your hands. Wala po yan sa kamay ng empleyado natin, lalo na sa gobyerno, no? Wala sa kanila. So, nasa atin po mga kamay. Kung gusto po nating maging wealthy, don't let other people do it for you. You have to do it yourself. Be your own money manager. Kailangan po nating matutunan and maintindihan how money works para po the money will work better for us. Sabi nga po ni Sir Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. Baga kung pinanganak kang mahirap, hindi mo naman yun kasalanan kasi di naman po natin mapili, di ba? Na gusto ko pag pinanganak ako, anak ako ni Henry C, di ba? Hindi naman. But if you die poor, it's your mistake. Kasi nga po wala na tayong ginawa nun. Sabi po yan ni Sir Bill Gates, one of the richest man in the world. So that's the end po ng ating seminar. I hope marami po kayong natutunan. I believe kaya po kayo nandito sa seminar na ito ay may hinahanap po kayo, no? Na makakatulong po pagdating sa finances nyo. And I believe nasagot po yung mga hinahanap nyo na yon. Ito po yung opportunity para mabago yung financial life natin, no? Ang tanong lang po is, i-apply ba natin yung mga natutunan natin ngayon? Kasi again, nasa sa mga kamay po natin yon. Kahit na natutunan po natin, pero hindi po natin ma-apply, no? Hindi po maging powerful yung knowledge na yan. So, hopefully, makapag-start po tayo at sabay-sabay po tayong maging successful financially. And see you po sa mga susunod na trainings natin and seminar. So, congratulations na po agad in advance, no? At again, I'm Melody Masamong po. God bless po sa ating lahat. Pwede na po kayong makipag-usap doon sa tao pong nag-invite sa inyo. Kung meron po kayong katanungan or clarification, so pwede na po kayong maki-connect or kausapin po sila personally. So, God bless po sa ating lahat. Congratulations po.